Magandang araw muli at mag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoon at continue natin yung topic natin ng about sa series natin ng Christian Wise. So, ang verse natin ngayon ay matatagpuan pa rin sa aklat ng Proverbs 18 verse 10. So, sabi dito, ang pangalan ng Panginoon ay isang toring matibay, tinatakbuhan ng matuwid at dun siya'y matiwasay. And ang title natin topic ngayon ay The name of God or the Lord is our strong tower. So marami sa atin o sa mga Kristiyano ang kapag nakakaranas pa rin ng pagsubok ay nawawala yung faith nila sa ating Panginoon. Even sa mga sabi nga buhay ng kanilang pag-ibig. Minsan inaas nila ang Panginoon bakit malinta yung binigay, pero hindi natin alam na yung palang bagay na nangyari sa atin, yung tao pala na binigay sa atin ay sinasabihan ka na ng Lord, ipinapayuhan ka na, ipinapakita na sa'yo na wag ituloy pero tinuloy mo pa rin. So, ibig sabihin, maraming bagay yung inaakala mo na tama sa paningin ng Diyos, pero yung pala, sarili mo lang yung nag-push para ituloy yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa ating Panginoon. So, sabi ulit dito sa Proverbs 18 verse 10, ang pangalan ng Panginoon ay isang toring matibay, tinatakbuhan ng matuwid at doon siya ay matiwasay. So bilang isang taong tagasunod ng ating Panginoon at alam mo na sa sarili mo na kalulugtan ka nating Panginoon, sabi dito kapag lumapit ka sa Kanya ay yung safety ng buhay mo ay tiyak sa piling ng ating Panginoon. Pero sabi nga, kung ikaw yung taong pakitang tao lang, huwag mo asahan na kalulugdan ka nating Panginoon. Pero hindi ko naman sinabi na kapag hindi ka matuwid sa harapan nating Panginoon ay hindi mo na pwedeng tama yung sarili mo. What I mean is, yung taong matuwid sa harapan nating Panginoon ay talagang gagabayan at ingatan ng ating Panginoon. So para po sa ating katuruan, sabi dito sa una, there are many fake fortresses. So, kung makikita natin, ang daming lumalabas na mga nagpapanggap na anak ng Diyos, maraming mga nagpapanggap na sila yung tunay na lingkod ng Panginoon. Pero sabi nga dito, there are many fake fortresses o yung mga tore sa mga fake na tore na pwede nating pagtaguan or pagsanggalanan. Pero sabi nga, kung mapapansin natin, yung unang mga panahon, meron silang mga tore na panangga. Kung makikita natin, kagaya ng isang palasyo na punong-puno paikot ng harang o panangga, at sa taas noon may mga camp na doon nakatayo yung mga tao upang matyagan yung paligid kung may kalaban bang atake o hindi. So there are many fake fortresses. So alamin natin kung yung bang pinapasukan natin o yung bang tore na nakasangga sa atin is matibay o tama. Ibig sabihin yung faith ba na mayroon tayo is tama ba talaga dun sa naisin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Pangalawa, sabi dito, the name of the Lord is a fortified tower. So, meaning, sabi dito, yung pangalan ng Panginoon is a fortified tower. Hindi matitinag, hindi matitibag, at hindi magagapi ni numan. So, sa buhay natin, alam natin na ang Diyos na lumikha at nagbigay ng buhay sa atin ay siya yung Diyos na gagabay sa atin once na sumunod tayo at magtiwala lang sa Kanya. Dahil alam natin na talagang yung Panginoon na meron tayo ay siya yung lumikha ng lahat ng bagay. Walang bagay na imposible sa ating Panginoon. Lahat ng bagay kaya niyang gawing posible. Magtiwala ka lang, maniwala ka lang, at tiyak na ang kasagutan doon sa mga tanong mo ay ibibigay ng ating Panginoon. Number 3, the righteous person is in God. The righteous person is safe in God. Kagaya na sinabi ko, kung alam mo na yung pagsunod mo sa ating Panginoon ay bukal sa puso mo, hindi napipilitan lang at hindi pakitang tao lang, lagi mo tatandaan na yung safety mo, sagot yan ng ating Panginoon. Kaya, kung inakala mo na sa bawat ginagawa mo, dahil okay ka na, ay tama lahat, pero always remember na
sa lahat ng dako o saan ka man naroroon. Hindi ka man nakikita ng mga kilala mo, ng mga kaibigan mo, ng pamilya mo, na mali yung ginagawa mo, pero ang Diyos, hindi natin kayang pagtaguan. So, para naman po sa ating application, sabi dito sa una, name and denounce our false God. So, alamin natin kung yung bang mga Diyos na sinasamba natin ay talaga bang tunay na Diyos o yung pinaglilingkuran ba natin. So, name and denounce our false God. Sabi nga, isang tabi natin yung mga bagay na pwedeng makaapekto sa pananampalataya ng bawat isa sa atin. Pangalawa, run to God for He is a refuge. So, lumakad tayo ng naayon sa ating Panginoon dahil naniniwala tayo na our God is a strong tower. Our God is a refuge, our strength. At siya yung mag-provide ng lahat ng kailangan natin. Walang doubt, walang pagsisisi, walang halong biro, kundi pure na puso na sumusunod sa ating Panginoon. Run to God for He is a refuge. And number 3, last, sabi dito, be still in God's presence. So manatili tayo sa presensya ng ating Panginoon na habang lumalalim tayo, habang binibless tayo ng ating Panginoon, mas lalo pa nating ilapit yung sarili natin sa Kanya. Na habang ibinabalik ng Panginoon yung sustainability, stability ng buhay natin dito sa sanlibutan, ay mas lalo tayong sumunod at magpagamit sa Kanya. Hindi yung kapag alam mo na muli nararamdaman mo na naman na binibless ka ng Panginoon, yun naman yung time na para bang magpo-focus ka na doon sa blessing na binibigay niya. Again, if you experience that kind of, sabi nga, sistema ng buhay mo, then change it. Sabi nga, the more the Lord bless you, the more you seek Him in your life. Because as I experience in my life that time na binless ako ng Panginoon, na talagang nadala ako ay sa isang iglap lang, sa isang snap lang, talagang lahat nagbago. Lahat ipinarealize sa akin ng ating Panginoon. If nahihirapan ka, then ask God, then pray to God, then ask for help to God, and He will direct your path. Again, thank you for watching this video. I hope you learned something, and God bless you.